Baho ng hininga mo nga. Kiss. Masarap yung poke-poke. So for today's video guys ay pupunta tayo sa vegan kung saan ay darayuhin natin ang mga sikat na pasyalan doon. So kanina pa kami umalis alas 7 sa Cubao. Can you imagine guys? We came from... Ba't ka nag-i-English? So galing kaming Nueva Ecija. Bumiyahe kami ng 2 to 3 hours papunta ng Cubao. Tapos from Cubao pumunta kami ng vegan. So ayun, kanina pa kaming alas 7 ng gabi. So can you imagine how many hours na tayo nagbabiyahe? Utal na kami. So ayun, papakilala ko lang sa inyo kung sino yung kasama ko. Siya si... Yes, sir. Cedric pangalan mo? Hindi, kilala ko siya. So si Kuya Cedric ang aming kaibigan. Dati siyang miyembro ng Sex Bomb. Siya yung makakasama natin dahil wala naman akong choice. So kung nagtataka kayo bakit wala yung mga repatids, wala silang pera. Hindi. Kaya hindi ko sila kasama ngayon kasi may mga study first sila. So nag-i-schoolan sila. Syempre may mga pangarap sila, 'di ba? So ayun, wow. Pag nag-travel wala nang pangarap. So ayun, pinatay na yung ilaw. Tulog na ulit. So 1 hour na lang nandun na kami sa vegan. Kaya naman diyan ka lang. Kasi hindi ka nun makakaalis dyan habang pinapanood mo to. Ayun na nga mga sabi ko sa inyo 'di ba? Pagkatapos nung video kanina, andito na kami agad sa sa vegan. So nandito na tayo sa vegan. So ang kagandahan guys sa sinakyan naming partas ay patas sila. Hindi. Pero ayun nga, nandito na kami sa vegan. Tapat lang ng palengke ng vegan yung partas guys. So dito kami bumaba, dito din kami sasakay. Malamang, 'di ba? So ayun, naghihintay na lang kami ng sagot sa accommodation namin kasi mukhang hindi kami sinagot, mukhang scam. Hindi scam. So ayun, dahil early check-in kami, malamang tulog pa yung may-ari. So ayun, sobrang antok na kami kahit ang haba ng tulog natin. 'Di ba? So si Kuya Cedric po ay kasalukuyan ng umiiyak dahil hindi pa sumasagot yung aming contact sa aming tutuluyan. Pero ayun nga, ang taas pa rin ng energy ko. So eto mga repatids ha, from 7 PM kami umalis doon sa Cubao. Tapos ngayon dumating kami exactly 2 AM. Exactly 2 AM kami dumating dito. So kayo na mag-compute kung ilang oras ang biyahe namin ha. Pero ayun nga, smooth naman. Tapos maayos naman. Malamig yung bus. Mahal lang. Mahal talaga. So po ay kasalukuyang naglalakad sa isang lugar na hindi namin alam kung kami pa ba ay makakarating ng buhay. So, ang dami namang hotel dito, no? Ang daming hotel dito, guys, like this. Ayan, so pagbaba mo ng partas, may mga hotel na nakapaligid. So, very madali lang naman ang buhay dito. Kala mo na, sa ibang dimension tayo. No? Nakikita na namin ang aming accommodation. So, ayun na nga mga repatids, nandito na kami sa tapat ng aming transient. Ayan. Ayan, so dyan. Tadan. So, nakahawak siya ng ilaw. So ayun, buti naman sumagot yung ano dito, yung may-ari ng transient house at papalabas na sila. So hinihintay na lang namin habang may mga lumilipad-lipad sa paligid namin na mga krong-krong. Hindi. Baka bundulin tayo dito ng mga tao. Ayan. So we're here na. This is our accommodation. So dito kami matutulog ng 100 days. Hindi magba 100 days. Ayan, so ito yung kama namin. Meron silang mirror na pwede kang mag-mirror shots. At may lagusan papuntang Calle Crisologo. Hindi. May CR. Ayan, may CR naman. Maganda yung CR nila. Ayan. So, ayun, mga repatid. So, we need to rest. Kasi sobra na kaming pagod. As in 98% at 2% na lang ang meron ako. Mga repatid, so, ayun o, naghubad na siya. Huy, ba't ka naghuhubad, Sir Cedric? Jacket. So, ayun. Hala, ba't dalawa ko? Hindi. So ayun guys, so bukas na tayo ha. Kita-kits bukas. Let's go. Ayun na nga po. Good morning everyone. Good morning everybody. Hello world. Hello universe. Ang usapan namin, gigising kami ng 6. Pero alas 8 na po ng gabi. Hindi, alas 8 na po ng umaga. So mukhang matutulog na lang kami. Hindi na kami maglilibot. Hindi. So ayun. So we're planning to go outside to have some breakfast.
kasi nagugutom na kami at feeling ko kailangan na naming lagyan yung tiyan namin para may maitai kami. So ayun na nga mga repatids, tapos na tayong gumayak and this is our outfit for today. Wala namang espesyal, wala namang nakakawaw. Just short and t-shirt that is very comfortable. So kailangan kasi, 'di ba? Syempre mainit, hindi naman to guys ibang bansa, Pilipinas pa rin tayo. So kailangan ay fresh tayo, kailangan nakakagalaw tayo. So I'm wearing a shoes from World Balance. This is a gift from Kuya Cedric. This is from gift din from Kuya Vincent, and this t-shirt is gift as well from my favorite cousin Kuya Jeff, and this bag is gift also from BC Custom, 'di ba? So lahat gift. Tapos yung pabango ko na gamit ngayon is regalo din sa akin ng tita ko, Versace. Napakayabang mo naman para sabihin pa yung brand. Tapos guys, I'm wearing then a sunscreen. Ito yan. Ito yung sunscreen ko dito. Itong binigay sa akin ni Sex Bomb Sandy. Lahat na lang regalo, 'di ba? So, ayun. So, ngayon ay magbe-breakfast na kami. Kaya naman, samahan niyo ako kasi I'm sure matatakam kayo sa kakainan namin. Kasi, napanood ko lang tong kainan na to sa TikTok. So, tara, let's try this. Kaya naman, habang hinihintay natin si Kuya Cedric na 3 oras na sa CR, parang kalahati ng pinunta namin dito pag si CR niya. Hindi. So, ayun, mag-fix na kami. Sasakay na kami ng tricycle papunta doon sa kakainan namin. Kaya naman, let's go! Nandito na ngayon tayo sa Hidden Garden. So, dito tayo kakain. Dito tayo magba-brunch. So, ayan, nandito na tayo sa Hidden Garden. So, tara, pasok tayo. May mga ano, oh. Wow. Ay, ang daming ano, oh, something. Ayan, oh. So, marami sila dito. So mga repatids, nandito na kami sa loob ng Hidden Garden. Kaya pala siya hidden kasi tago. Hindi. Pero yun, once na pumasok ka dito, talagang mapapawaw ka talaga kasi sobrang dami nilang pakulo. May mga birds, may mga fish, may mga smoke. Ayun, pag nakikita mo dito, may nagsisiga. Ano ang bestseller nyo dito? Lahat, syempre. Most probably in order ko nila is bagnet garet po. Pero pag gusto nyo naman po ng sabaw, may sinanglaw po kami yung dito. Sinanglaw. Pa-order po ng puki-puki, saka warik-warik. Isang cookie sir, isang warik-warik. Apo, tapos 2 rice. Magkano ang rice nyo dito? Sa baba sir. Ah. Meron po kaming plain rice. Plain rice 40. Okay, 2 po nun. 2 sir. Apo. May pre-coffee din po ito. Wala sir yung mga sili. Okay, sige po. Okay. Warik-warik. Puki-puki! Sarap. Masarap. Tingnan ito. Puki-puki. Ito natin. Masarap yung puki-puki. Ang sarap talaga ng puki-puki. So mga repatids, itong puki-puki nila ay gawa po to sa talong. So mga repatids, tapos na kaming kumain at walang natira. Grabe, ubos na ubos. Sobrang sarap na sarap kami. Sobrang sulit na sulit. Ang sarap ng warik-warik at puki-puki. Sobrang sarap niya talaga mga repatids. Kaya naman ko ako sa inyo, kung pupunta kayo dito sa Hidden Garden, dito sa Ilocos Norte, make sure na pupuntahan nyo ang Hidden Garden at order kayo ng warik-warik saka puki-puki. So, sulit naman. When it comes to price, sulit naman. Pero, advice ko lang sa inyo, kung pupunta kayo dito, huwag kayong order ng mga silog-silog. Diba? Kasi, mabibili nyo naman yan somewhere, diba? Ang try nyo yung mga native food nila dito, yung mga food na dito nyo lang matitikman sa Ilocos. So, ayun. Ngayon naman, ay papahinga lang kami at pupunta na kami sa Baluarte, kung saan makikita ko yung mga kamag-anak ni Jenny Lee, ni Kevin at ni Eman. Ay, papunta na kami sa Baluarte. Grabe, ang lamig. Sobrang lamig. Ganda ng mga bahay dito, guys. Very ancestral, very makaluma, very demure. So, ayan. Bawal daw kasing sirain to kasi kailangan lang nilang i-renovate kasi bawal yata. Ewan ko, narinig ko lang. Mano, Baluarte? Mano? Ha? Mano, Baluarte? 100? Ano, Gina? Doon na yun mismo. Sige, tara. Doon naman ako kaya sa likod. Okay. Sige. So, tara. Dito ako, kuya. Okay na. So, yan, papunta ngayon tayo sa Baluarte. So, 100 pesos yung pamasahe papunta doon from here sa Hidden Garden. Pwede na, di ba? Let's go. Mahalaga safe. Di ba, Manong? Mga repatids, ay, ang laki ng monkey. So, nandito na tayo sa Baluarte. Basta 300 pesos lahat na. Pero kung gusto niyo magpa-picture sa mga animals po, another thing. Doon na yan, doon na. Okay. Guys, 250 pagka meron kang discount. Tapos pag regular naman, 300 na may shuttle na. Lumilipad ba yung shuttle? Hindi.
Thank you. Yung ostrich, guys, parang ibon lang dito. Ay, yung camel. Ay. Kromosong. Kiss. Sipunin ka, che, ah. Ito ngayon tayo sa pagawaan ng gold ni Senator Chavit Singson. So, pinapasok na natin. So, ang lamig kasi parang nasa ilalim tayo ng lupa. Can you imagine? Ganitong kadaming gold meron si Sir Chavit. Perfect. Ay, gold din to. Oh. Puro gold. Gold? Go. Ngayon guys ay eto. Hahawakan natin leon. Tiger, 150 pesos. Leon na tiger, di alam ang pagkakaiba yun. Ganyan? Ay, sorry. Wala, ang galing niya. Oh. Okay na, sige na, sorry na. Ayaw niya, hinawa ko yung paa niya, doon ka. Di ba? So, ayun, papasok na kami sa Safari Gallery, kung saan nandito mo daw makikita yung mga na-taxidermy. Mga repatids, ang swerte namin, nakita namin si Sir Chavit. Sir Chavit. Eh. Ito yung nasa cartoons. Nga. So, ito guys, yung baho ng hininga mo ha. Kung napapansin nyo, mga ulo na lang nakikita nyo dito, kinain na nila laman. Hindi, ang daming napatay ni Sir Chavit. Next ka na, kaya umayos ka. That guys, see? Diba? Yung mga animals na hindi mo makikita dito sa Pilipinas, dinala dito ni Sir Chavit. Kaso nga, patay na, naka-taxidermy na. Grabe yun, no? Ayun, no? And this one, guys, panahon pa to ng dinosaur, oh. Grabe. So what's up mga repatid? So life update, buhay pa naman. Hindi pa kinakain ng mga leon at tiger dun sa may mga breeding area ng mga cats, big cats. So guys, naubusan na ako ng memory sa sobrang dami kong shots dito sa aking Osmo, kaya nag-phone na lang ako ngayon. So nandito na kami ngayon sa mga reptiles. As you can see sa back namin, puro Asian, puro mga lizards. So uminom muna kami kasi sobrang init. Last point naman na namin to. So, ang next na naming pupuntahan ay bahay. Uuwi muna kami bago kami mag-Calle Crisologo kasi sobrang init at kailangan na namin munang maligo dahil namamaho na kami. At syempre, iba naman yung outfit para mamaya dun sa Calle Crisologo. So, dito chill-chill muna tayo. So, yun na nga mga repatids. Tapos na nating ikutin yung Baluarte. Grabe, masasabi ko talaga na 9 out of 10. Perfect na sana eh. Alam mo bakit hindi perfect? Kasi wala yung giraffe. So, hindi namin dito nakita yung giraffe kasi guys, wala na pala yung giraffe. Manok na lang. So ayun. So ngayon tapos kami dito sa Baluarte. Ito na yung endpoint namin. Dito na rin kami nag-drop off. At ngayon papunta na kami sa aming sa aming transit house. Maliligo muna kami at magpapahinga kasi puyat din at sobrang init dito sa Baluarte. Grabe, solid talaga dito sa Baluarte guys. Sa zoo nila sobrang nakaka-enjoy, sobrang nakakatawa, sobrang worth it yung binayad mo. At kung pupunta kayo dito, kung ako sa inyo, yung 300 yung i-avail nyo, wag yung 150 kasi pag 300 all around na. So let's go, tara na, uwi na tayo. Mga repatids, nandito na tayo sa Casa Jardin kung saan sinasabi nga na dito mo daw matitikman ang isa sa pinakamasarap na empanada. So hindi lang empanada ang kanilang itinitinda dito, meron din silang mga okoy at iba't iba pang merienda, kaya titikman natin. So etong place na to ay malapit lang sa Calle Crisologo. Actually likod lang to ng Calle Crisologo. At madali naman hanapin ng mga sikat na attraction dito. Sabihin nyo lang sa mga sasakyan nyo or mag-maps lang kayo. So tara, tikman na natin. Let's go. Mga repatids, naka-order na tayo. So hinihintay na lang nating maluto kasi guys dito, once you order, doon pa lang nila ginagawa yung ino-order mo, like yung empanada, kasi nga guys, talagang mas masarap ang empanada pagka talaga bagong luto, 'di ba? So, kaya ayun, kaya sa mga repatids ko, hindi ko kayo mapapasulubungan ng empanada kasi nga tunaw-tunaw na 'yan pag dinala ko sa inyo. So, ayun, let's eat, excited na ako. So, ayun mga repatids, ito na yung in-order natin. So, ito yung okoy at ito yung empanada. So, double meat. Ayan. Look at that empanada. And this one, the okoy. Tingnan natin. Mainit. The okoy. So ayan, kung gusto nyong malaman kung masarap, panoorin nyo yung isa kong vlog na ginawa dito sa Casa Jardin. So panoorin nyo na lang ha. Let's go.
na nga mga repatids, tapos na tayong kumain sa Casa Hardin ng authentic empanada at isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagpunta ng Ilocos. So ayun, so far, so good, so far, so nice. So ngayon, malapit lang sa Casa Hardin ang Calle Crisologo sa Salcedo Street. So doon tayo pupunta ngayon at magtatambay muna tayo sa Starbucks kasi pababain muna natin yung init ng araw. Magpapahinga muna tayo doon sa Starbucks at mag-e-edit at magkakape ng konti. Tapos lilibutin na namin ang buong Calle Crisologo. Kaya let's go! Ngayon mga repatids, akala ko magtatambay kami sa Starbucks. So nakakita na kami ng kalesa, so sasakay na kami. So hindi na muna kami mag-Starbucks. So let's go, sakay tayo. Ngayon nandito na kami sa Kalesa. So trinay namin ng Kalesa. For 200 pesos, iikutin na namin ang buong Ilocos Norte. Hindi. So iikutin namin ang buong Calle Crisologo. So ang saya, saya. Yes! So mukhang napapagod na yung kabayo sa bigat namin dalawa. Sabi ng kabayo, bakit sila sumakay? Daman-dama kayong vegan. So mga repatids, tapos na kami mag-Starbucks. So kanina pa kami naglalakad, nakalimutan ko, nagpa-vlog nga pala ako. So hindi ko na na-vlog. So ngayon ay pupunta kami sa museum. Nandito. So guys, 30 minutes kami naglalakad. Pagdating namin, sarado na. Sarado na. May oras lang pala. Hanggang anong oras lang yan? 4:30. Anong oras na ba? Pagpa 5. Ah? 5 na. Sarado na nga. So hanggang 4:30 lang pala tong museum, Pambansang Museo ng Pilipinas, National Museum of the Philippines, Ilocos. So, balik na. Uwi na. Uwi tayo. Patids, nandito na kami sa bilihan ng souvenir dito sa Vegan. So bumibili na kami ng souvenir kasi mamaya pagdating namin sa transient, magpapahinga na lang talaga kami. So sinasagad na namin lahat ng mga kailangan namin bili dito pampasalubong. So, hello and what's up mga repatids? Nandito na ngayon tayo sa Marcia's Delicacies. Dito lang din yan sa Calle Crisologo. So ngayon dito tayo magdi-dinner ha. Kasi 3 hours na po tayong naglalakad sa buong Calle Crisologo. So far so good, so nice, so budget friendly. Kaya naman talagang pagod na pagod ang mga person. Kaya naman ngayon dito na tayo, papasok na tayo sa loob ng Marcia's Delicacies. Dito tayo magdi-dinner kasi meron ditong isang menu na talaga namang dinarayo at pinipilahan ang kanilang Ilocano platter. So itatry natin yon. So tara, pasukin na natin ang Marcia's Delicacies. At eto nga pala, kanina pa ako may sinasabi sa vlog. Kung napapansin nyo, kanina nyo pa ako siguro hinuhusgahan. Kasi kanina pa ako sa vlog sabi ng pupunta tayo ng Ilocos Norte. Hindi pala to Ilocos Norte, Ilocos Sur. So, mangmang, pasensya na, tao lang, 'di ba? So, ito tinatama ko na po. Nandito kami ngayon sa Vigas, Ilocos Sur, hindi Ilocos Norte, 'di ba? So, mga repatids, ayan, meron siyang pakbet, meron siyang longganisa at meron siyang bagnet. Perfect. Tapos nag-order na lang kami ng rice. So mga repatids, tapos na kaming kumain sa Marcia's Delicacy. So masasabi naman namin na masarap. Saka sulit yung bayad at talagang yung in-order namin good for 3 na. Akala namin good for 2 lang. So napilitan kaming ubusin. Ako malakas na akong kumain ha. So ngayon pupunta naman tayo ngayon sa dancing fountain nila. So yun yung last spot namin na pupuntahan dito sa Ilocos Sur. So walking distance lang yan dito sa Vegan. Kasi dito sa lahat sa Vegan, ano lang, Lapit-lapit. magkakalapit lang. So pupunta na tayo sa dancing fountain na kanina pa nagsisimula. So let's go. So mga repatids, kasalukuyan na kaming naglalakad pa uwi at kasalukuyan kaming nasa gitna ng mga simenteryo. So naglakad na lang kami para bumaba din yung kinain namin. So actually 12 minutes na kami naglalakad. So how was it, Phil? Tiring. Tiring but worth it. Yeah. Kasi pagdating namin, maliligo na lang kami, tapos tulog na lang, di ba? Yeah. Tapos bukas, magpe-prepare na para umuwi sa Nueva Ecija kasi bukas 9 hours kaming magbabiyahe. May mga nicho. So ayun, naglalakad na kami. Malapit naman na kami sa aming tinitirhan. So, go na to.
sa go. Yay! Good morning mga repatids. It's already 6:30 a.m. in the morning at this is our second day here at Vegan, Ilocos Sur. At dahil second day na namin at last day na namin ng bakasyon dito sa Vegan, susulitin na namin kaya naman pupunta kami sa First Sinanglawan. Doon kami magbe-breakfast ni Kuya Cedric. Tapos pupunta kami sa Vegan para mag-picture-picture pa kasi meron pa kami mga shots na hindi nakukuha. Okay? Tapos bibili na din kami ng mga pasalubong doon. Kasi mamayang 1 p.m. ay babalik na kami ng Pilipinas. Hindi! So ayun, sinigang. Pero ayun nga, last day talaga na namin dito. Sobrang bitin, ano? Parang gusto pa namin mag-extend ng 3 days. Alam mo ba, kagabi, naisip ko na mag-extend tayo ng 1 day. But the problem is, nakabili na kami ng ticket. So, probably, nga babalik kami dito. Pero siguro hindi na sa Vegan. Baka doon na tayo sa mga dagat. Doon na kami magpunta. So, ayun, sobrang bitin talaga ang 2 days dito sa Ilocos Sur. Bakit ba kasi kami sur ng sur? Kasi nga namali kami, akala namin norte ito. Pasensya. So ayun, papunta na kami sa First Sinanglawan. So dapat daw you must try that delicacies or food dito sa Ilocos Sur. Kasi yun yung isa sa mga dinarayo dito ang kanilang first or ang kanilang Sinanglawan. Kapatids, wala pang 5 minutes, nandito na kami sa First Sinanglawan Restaurant kung saan dito nga daw ay isa sa pinakasikat na naghain ng Sinanglawan. Kaya naman, let's go, tara tikman na natin ang kanilang Sinanglawan. Bakit nga ba sila first? Ba't hindi second? So yun nga mga repatids, eto natitikman na natin ang kanilang pinagmamalaking Sinanglawan o Sinangloan. Hindi ko alam, correct me if I'm wrong. So eto, ganyang kalaki. This is for only 90 pesos, 100 pesos pag may kasamang rice. Ayan, only sabaw na to. Tapos may mga konting laman ng loob. Laman loob. Ayan, so tikman na natin yung karne. Masarap. Masarap. Tikman natin yung sabaw. Ay, may asin. So guys, kung gusto nyong mapanood yung full review ko dito sa Sinanglawan nila, panoorin nyo na lang yung ginawa kong vlog para dito sa kanilang Sinanglawan. Kaya, ayun. So, kakain na muna kami. Diyan ka lang. Go! So ayun na nga mga repatids, tapos na tayong kumain ng sinanglaw at masasabi ko talagang masarap. At kung gusto nyong malaman kung ano yung reaction ko at kung ano nga ba, gaano nga ba kasarap ang sinanglaw dito sa Vegan, panoorin nyo na lang yung ginawa kong vlog para dito, ha. So ayun, basta masasabi ko dito sa sinanglaw nila 10 out of 10 at kailangan dito kayo kumain sa First Sinanglawan kasi doon mo talaga matitikman yung the best. Kahit hindi ko pa natitikman yung iba. But for me, this is one of the best. Talagang masasabi mo na, wow, sinanglaw. Kaya ngayon, maglalakad na kami papuntang Calle Crisologo. At doon na kami tatambay hanggang mag-10. Kasi by 10, pupunta na kami sa aming transient para mag-ayos. Dahil by 1, aalis na kami ng Pilipinas. Hindi! So ayun nga, tara na, let's go, maglakad na tayo. Let's go sa go. Naming alam. At ayun na nga mga repatids, nandito na kami sa bus. Pauwi na kami ng Manila. Hindi sa Nueva Ecija. Kasi guys, ang mangyari ay walang connecting flight from Ilocos to Nueva Ecija. Kaya ang mangyayari, from Ilocos to Cubao, Cubao to Nueva Ecija. Perfect, 9 hours na biyahe ang gagawin namin. So I think yung plat namin mamaya parang kasing plat na ng mga pader ninyo. Diba? So ayun mga repatid, sobrang nag-enjoy kami dito sa Ilocos. Kayo na mga nanonood, dapat itry nyo at dapat makapunta kayo dito sa Ilocos. So mga repatids, mag-comment kayo dyan kung saan tayo next na pupunta, ha. Kasi mukhang nag-enjoy ako dito sa travel vlog na ganito. So ayun mga repatids, thank you din Kuya Cedric sa aking cameraman at videographer na hindi marunong kumuha ng shots na para bang uulitin yung mga vlogs. So yung pasensya na din guys na iba yung quality ng video kasi nga naubusan na din ako ng memory card. Diba? Kasi ang daming shots na palyado. So yun, maraming salamat. So comment na lang kayo dyan kung saan tayo next na pupunta, ha. So yun, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching this wonderful and amazing vlog. Muli ako si Kuya Chichi, ang taong hindi nabubusog.